Shalom! Ako si Rabbi Rich. Ngayon, titingnan natin ng malalim ang puso ng Mateo Kabanata 3, partikular na ang ika-12 talata. Sa talatang ito, si Yochanan na tagapaglubog, Juan Bautista, ay nagsasalita tungkol sa Mesiyas, si Yeshua. Sinasabi niya, nasa kanyang kamay ang kanyang kalaykay at lilinisin niya ang kanyang giikan. Titipunin ang kanyang trigo sa kamalig, ngunit susunugin ang dayami sa apoy na hindi namamatay. Upang maunawaan ito mula sa pananaw ng mga Messianic Jewish, dapat nating tingnan ang kasangkapan sa kamay ni Yeshua, ang winnowing fork o kalaykay. Sa likas na mundo, ginagamit ng isang magsasaka ang kasangkapang ito upang ihagis ang inaning butil sa hangin. Tinatangay ng hangin ang magaan at walang kwentang ipa o dayami, habang ang mabigat at mahalagang trigo ay bumabalik sa sahig. Sinasabi sa atin ni Mateo na ang ebanghelyo mismo ang kalaykay na ito. Ito ang instrumento ng paghihiwalay. Kapag nakatagpo natin ang katotohanan ni Yeshua, nagsisimula ang paghihiwalay sa ating mga puso. Ang trigo ay kumakatawan sa mga matuwid. Ang mga sumailalim sa tesyuba na nangangahulugang pagbabalik sa orihinal na pamantayan ng Diyos para sa tao. Ang dayami o ipa ay kumakatawan sa mga masasama at sa pagmamatuwid sa sarili ng laman. Kung paanong binalaan ang mga Fariseyo at Saduseyo na ang kanilang lahi mula kay Abraham ay hindi makapagliligtas sa kanila, ipinapaalala sa atin na ang kaligtasan ay usapin ng espiritual na pagkakakilanlan, hindi pisikal na karapatan mula sa pagkasilang. Ang gawa ni Yeshua sa giikan ay isang proseso ng pagpipino. Ginagamit niya ang Ruach HaKodesh, ang banal na espiritu, at apoy upang alisin ang mga dumi sa ating buhay. Ang apoy na ito ay hindi lamang para sa pagkasira, para sa mananampalataya. Ito ay para sa paglilinis. Sinusunog nito ang dayami ng ating dating pagkatao upang ang dalisay na butil lamang ang matira. Gayunpaman, para sa mga tumatanggi sa Mesiyas, ang apoy na iyon ay nagiging isang hatol na hindi mapapatay at hindi mapipigilan. Ang layunin ng paghihiwalay na ito ay upang tipunin ang trigo sa kamalig, upang dalhin ang mga tinubos sa buhay na walang hanggan at sa itinatag na kaharian ng Diyos. Ngayon, hinihikayat ko kayong magpasailalim sa gawa ng pagpipino ng Espiritu. Hayaan siyang alisin ang dayami ng tradisyon at pagtitiwala sa sarili. Pagpalain nawa kayo ni Adonai ng isang pusong dalisay na trigo, handa para sa kanyang pag-aani. Manatiling masigla sa inyong paglakad kasama ang Mesiyas at inaasahan ko ang inyong pagsama sa akin sa susunod nating pag-aaral.